Good news muna tayo mga ate at kuya since it's Holy Week. Kumusta po ang inyong Easter Sunday mga ate at kuya? Alright? Hopefully nakapagpahinga ang marami ngayong mahal na araw. So after ng mga bad news, eto may good news naman tayo, pang-anlaw. By the time na pinapanood niyo itong ating recorded vlog, nasa galaan ang inyong purchase. Syempre mangingili ng very very light, 'di ba? Mangingili ng konti. Oh, tayo naman ay Kristiyano rin naman. But itong ginawa ni PRRD ay talagang ito yung mga totoong, 'di ba, gawain ng mga mabubuting Kristiyano. Partida si PRRD hating lahi yan kasi lahing Muslim din. Pero ang Tatay Digong natin ay namigay pala ng bigas. Kuting, kumusta ang update mo? Hoy, Kuting, kumusta ang update mo sa pamimigay mo ng bigas? 'Di ba nung mga nakaraan nag-ikot ka pa sa Pilipinas? Siguro napahiya ka lang noon dahil nagmamahal ang presyo ng bigas kaya nag-ikot ka, namigay ka ng tigli 5 kilo, 15 kilos. Bakit hindi ka consistent? Wala ka na ulit pag-iikot ng ginagawa. Ang ginagawa mo ngayon paglalamyarda na. Napahiya ka na nga sa international community, nasa game ka na nga sa US, yung Jeopardy, na sino daw ang presidente na tinawag na Ferdinand Magellan Jr. dahil gala ng gala at kung saan-saang bansa nakakarating. Nasa international game show pa na Kuting, hindi ka pa rin tumitigil. Alam niyo mga ate at kuya, ang sabi nga po, inuutusan niyan si Kuting na bumiyahe ng Anemika. Biyahe ka doon, no? Sabi, ikalat mo, US daw ang nag-uutos, mga ate at kuya. O, pakidinay Kuting kung hindi totoo. Nag-iikot si Kuting para di ba, isiraan ang China. Kung ako, Diyos ko po, pera gaba. Kung ako sa bansang China, putulin na ang trade natin dyan kaya lang, kawawa tayo, magugutom tayo. Nakakapikon tong ginagawa ni Kuting. Kunwari, binubuli tayo, kunwari, inaangkin na siya naman. Si Kuting parang si Trililing. Naalala niyo yung panahon ni PRRD? Kuting, may Trililing ka na baga? Ang trabaho mo, may nagbanggit niyan kanina eh. Ang trabaho mo eh, kung ano ang pinangako ng kakamping noon, noong 2022 elections, siya mong ginagawa ngayon. Para kang si Trililing, biyahe ng biyahe at sinisiraan mo ang China. Kasi nung panahon ni PRRD, biyahe ng biyahe si Trililing at sinisiraan naman si PRRD. Ngayon si Kuting, ganun din ginagawa, biyahe ng biyahe, sinisiraan ang China. Pinalalabas na binubuli tayo, kinakawawa, inaangkin ang teritoryo natin, malapit na ang giyera, na ang China ay demonyo. Kuting, bastos ka rin eh. Tapos kung hindi nyo napanood mga ate at kuya, puntahan nyo yung ating Princess Maui 2 channel. Naka-upload doon yung balita sa Taiwan na nakakahiya. Si Kuting ay kinausap ang ambassador, nakikiusap na makipag-meeting sa ambassador ng China para siguro para siguro yung pag-uusapan yung mag-supply ng bigas sa Pilipinas at malapit na naman ang shortage ng bigas. Ay malakas tayo kumain ng kanin. At dahil ang supplier natin ng bigas ay China, di ba business partner nga ng pamilya niya yan? Di ba merong China-Philippines United yan, sina Kuting dyan sa BGC? Ang partner nila sa negosyo, China. Ay naaalibadbara na sa'yo, Kuting, ang China, ginamit mo ang bansang yan. Yung, naalala nyo yung nagbibigay kay Tolonges, kay Taning, ng mga face mask, mga PPE noon, personal protective equipment noong panahon ng COVID. Di ba? Philippine-China United yon. Negosyo yun ni Kuting. Yun yung kanilang negosyo dyan sa BGC. May picture doon si Butod. Kasama si Michael Ma. Di ba si Michael Ma, in-chick? Smuggler daw. Hindi mo lang iniimbestigahan. Ay, business partner na kasi yata. But anyway, si Kuting na noon nag-iikot, namimigay ng bigas, 'di ba? Tapos hindi na natuloy. Ang kadiwa mo, Kuting, ano ng balita? Wala kami nababalitaan sa kadiwa mo. Nasaan ang kadiwa? 2 years ka na, hindi pa ako nakakabili ng kahit sibuyas, isang pirasong sibuyas or isang pirasong tuyo sa kadiwa mo. Ano, tinigil mo na? Yung Maharlika Investment Fund mo, ano ng balita, ha? Bilyones ang ilalagay nyo doon. Ano ng balita? Kumita na? Ano? Wala na kaming balita. Baka any monument na ibulsa na. Di ba? Baka lang naman. Wala tayong balita eh. Ano, successful na baga? Ibagyabang nyo naman. Yabang na yabang nyo sa mga pledges na pinupuntahan yung bansa eh. Pag naglalamyarda ka, yabang na yabang. Ay, nangako ang Germany magbibigay ng bilyones na magninegosyo. Nasaan na? Right? Ang pamumudmud mo ng bigas. Hindi mo na tinuloy. Ano yun? Pakitang gilas laang. At one point, nakasama mo pa nga si Marojas sa pamimigay ng bigas, di ba? Takot na takot ka nga, nagbulgar ni Marojas yung mga sekreto niyo sa New York.
sa speech. Oh, buti hindi mo pa binibigyan ng pwesto yan, pero malay natin meron. Anyway, sa pamimigay ng bigas ni Cotino na maliliit na sako naman, tinalbogan ni PRRD. Ayun nga po, tabang ni Rodi sa katauhan. Ang ibig sabihin, saklolo or tulong, right? Tabang is tulong or saklolo. Salitang Bisaya. Tulong ni Pangulong Duterte sa katauhan or sa mamamayan, katauhan, tao. Ang katauhan, ang root word niyan ay tao or tao, di ba? Sa katauhan or sa mamamayan or sa lahat. Tulong ni PRRD sa mamamayan. So, eto in-upload nga po yung video. Hindi to binabalita ng media mga ate at kuya. Sipin niyo wala naman ng posisyon sa gobyerno si PRRD. Saan siya kumukuha ng pantulong? Wala namang disasters. Wala namang kalamidad. Walang bagyo, walang lindol. Bakit nagbibigay ng tulong si PRRD? Oh, malamang may mga tao na, 'di ba, na baka may naitabing pera si PRRD or may mga tao or maybe bayad sa kanya ng SMNI ni Pastor Kiboloy dahil siya ngayon ang administrator ng mga properties ni Pastor Kiboloy habang ginigipit siya yung pastor or maybe yeah, may mga tao katulad ni Senator Bongo at kung sino pa man mga malalaking tao na 'di ba na pag nilapitan ni PRRD ay madali niyang mahihingaan. Gusto ko mamigay ng bigas. Paano ba? Ano bang maitutulong mo? Magsusupply ng bigas for PRRD at ibibigay ni PRRD sa tao or maybe galing talaga to sa sariling pera ni PRRD. May negosyo naman ng kanyang asawa. Pero nakaka-proud kasi namimigay si PRRD, ayun nga po ang tracking, ito yung birthday pala niya, di ba katatapos ng birthday ni PRRD, March 28, so few days ago. Ayan oh. O ano pa yan? Baka mga groceries. Ayan yung sako ng bigas. Tapos may mga parang plastic container kanina. Parang Orocan. 'Di ba? So ano kayang laman ano? Yan mga bigas. Nakakatuwa. Kuting, kumusta ka? O, ngiting-ngiti yung mga nagdadala. O, may uniform pa sila. O, in honor of his birthday, sabi ng caption, tingnan yung may ano ha, may parang may box na plastic eh. Kohako rice. So, sino kayo nag-supply ng Kohako rice? Binili kaya nila or binigay kay PRRD, donated? Asan na yung plastic can? Container. Feeling ko mga ano yun eh, mga relief, mga dilata, ganun. Noodles, mga asukal, asin. Sana? Dami no? Yan no? Parang box. Yan, plastic box, right? Yan, dami oh. So baka may mga bigas din doon, may mga ulam, kung ano pa man. Mga sabon-sabon. Dapat pagkain, walang sabon. Pero pwede rin, di ba? Pwede rin naman. Oh, mga toiletries o kaya naman mga pagkain nga. Usually pagkain yan. O in honor of his birthday, si Tatay Digong pa ang namimigay. Tatay Digong will be giving or namigay na nga ng 14,000 sacks of rice. Mas marami pa sa pinamigay ni Gadon na ano na Nutriban. Poverty alleviation ka doon, Nutriban pamimigay mo. Isang school lang, hindi naman nationwide. So paano mo mai-alleviate yung poverty? Paano mo mai-aangat ng kahirapan ng Pilipinas? So pamimigay mo Nutriban laang. Estudyante lang tinarget nyo, bida-bida kayo, dapat si VP Sara ang gumawa niyan. Yung mga panutri-nutriban, dapat si VP Sara na yan. Gadon, iba ka namang, secretary ka naman ng alleviation, kuning-kuning. Bagong gawang posisyon para lang masweldohan ka at mabigyan ka ng posisyon dahil natanggalan ng disbar ka. Malay mo, nagpa-disbar sa'yo si Ma'am Shea pala. Traidora yung babaeng yan eh. Oh, si Tatay Digong namigay 14,000 sacks of rice, 5 kg per family, so marami din yon, as a simple token of gratitude to all his supporters in Davao City. Wow. Ayan. PRRD or former PRRD would rather that his 80th birthday, 18 ba, in Chinese years, be celebrated this way. Oh. Sa Chinese year, 80 years old na si PRRD. Sa Christian naman, 79, maybe, no? Oh.
To our beloved Tatay Digong, happy birthday. May the good Lord bless you with a healthy body and may you continue to inspire and help more Filipinos. Nami-miss ka, Tatay Digong, ng mga Pilipino. Mamigay ka man ng mga groceries o hindi, magbigay ka man ng tulong o hindi, nami-miss ka ng mga Pilipino, ramdam namin ang pagmamahal mo. Hindi katulad ngayon na busy sa paglalamyata yung isang iyon. Pasosyal pa, may pabulaklak pa doon sa hagdanan ng eroplano, party sa Malacanang, concert, fashion show, nyeta. Oh, mas gusto ng Pilipino ang panunungkulan ni PRRD. How I wish makabalik si PR. May chance, mga ate at kuya, na makabalik si PRRD. Pero ako na rin ang naaawa sa kanya kasi 80 years old na nga, 'di ba? Alam naman, nakita naman natin na bumagsak ang katawan niya sa dami ng trabaho, tinamaan nga ng pandemic ang hindi lang naman ang Pilipinas, buong mundo 'yon. So nakita natin yung stress, 'di ba? Yung toll sa health ni PRRD or whatever, na tumanda talaga ng bonggang-bongga si PRRD nung siya ang nakaupo. Ang daming pagod, ang daming trabaho, masipag, nagpupuyat, 'di ba? Hindi katulad nung isa na tayong balita nung nilagnat baga or whatever. Tapos biglang may cabinet meeting, kuning-kuning. Tapos ngayon, pagbabiyahe na naman, pupunta ng US, makikipag-meet sa US at saka sa leader ng Japan. And then after ng US na yan na tripartite, whatever, trilateral meeting, pupunta naman ng India, walang hiya talaga. O nandiyan ka na naman sa India, Kuting, di baka pwedeng maglambing ka na na bentahan tayo ng bigas. Kuting, pag kinalaban mo ang China, buong BRICS ang makakalaban mo. Ano ba yung BRICS? Nababanggit na namin, Attorney Nick, yan ng mga nakaraan. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Yan yung unang miyembro ng BRICS. Nandyan ang China, nandyan ang India. Ngayon, ang dami na nagpapamiyembro dyan, lumalayo ang mga bansang yan sa US. Kasi ang hari ngayon, US. Gusto ng mga bansang yon, even Russia and China, at yung miyembro ng BRICS at mga sumasali sa kanila na umiwas na sa dollars dahil kontrolado ng US ang economy ng buong mundo. O kaya naman namin, 'di ba? Kaya naman natin, tayo-tayo na lang. Kuting, kapitbahay natin ang mga bansang 'yan, lalo na ang China. Aawayin mo? At doon ka sisip-sip sa nasa kabilang part ng mundo, nasa US, ay tuta ka nga ng kano. Tapos ngayon nababalita na gusto mo makipag-meet sa ambassador ng China at magre-request ka na supplyan tayo ng bigas dahil malapit na tayong kulangin ng bigas. Ang tigas ng pes. Oh, kay PRRT lang natin ramdam na para tayong may tatay, may leader ang Pilipinas. May haligi ang Pilipinas, may pinuno. May public servant, hindi pinuno, taga-silbi. Kay Kuting, Diyos ko po, Ginoo ko, sumpa-sumpa. Kuting, walang-wala ka sa kalingkingan ni PRRD. Agree ba kayo mga at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.